Maagang dumating si Luna Inares sa opisina, gaya ng nakagawian. 7:00 pa lang ng umaga pero nasa desk na siya. Abala sa pag-aayos ng mga dokumentong iniwan ng abogado kahapon. Tahimik ang buong floor, maliban sa tunog ng electric fan at ang pagbubuklat niya ng mga file folder. Good morning, Luna. Bati ni Manong Edgar, ang janitor, habang naglalampaso ng sahig. Good morning din po, Manong. Sagot niya sabay ngiti. Likas ang pagiging magaan ng presensya ni Luna. Malambing ang kanyang boses. Palaging maayos ang pananamit, blouse at slacks. Minimal makeup. Ponytail ang buhok. Wala kang makikitang bahid ng tapang sa kanyang kilos dahil sa hinhin. 1 oras pa bago dumating ang ibang empleyado, dumaan muna siya sa pantry para uminom ng tubig. Doon, nadatnan niya si Ate Lita, ang utility staff na nagtitimpla ng kape. Oh, ang aga mo naman, Luna. Wika ni Lita habang iniikot ang kutsara sa tasa. Mas gusto ko pa maaga, tahimik pa. Sagot ni Luna sabay kuha ng baso sa estante. Hindi ka ba nahihirapan sa biyahe? Sanay na po. Tumakbo nga lang po ako mula terminal hanggang dito. Napatawa si Lita. Aba, ang sipag. Bakit parang wala ka namang pawis? Malakas lang po siguro talaga yung hangin kanina. Mabilis niyang tugon sabay inom ng tubig. Hindi niya na binanggit na ilang kilometro ang tinatakbo niya tuwing umaga. Hindi dahil sa pagtitipid, kundi bahagi yon ng kanyang training. Pagsapit na 8:00, nagsidatingan na ang ibang empleyado. Agad siyang bumalik sa front desk, maayos ang postura, nakangiti. Miss Luna, pa-photocopy naman itong kontrata. 2 kopya back-to-back. Utos ni Attorney Santos. Opo, Attorney. Magalang niyang sagot sabay tayo. Napansin niyang may ilang kasamahan sa likod ang nagbubulungan, habang pasimpleng sumusulyap sa kanya. Ang bait ni Luna, no? Parang hindi mo naririnig na magtataas ng boses. Bulong ni Camille. Oo nga, parang di marunong magalit. Laging nakangiti. Dagdag ni Jenny. Ngiti lang ang isinagot ni Luna habang dumadaan sa mga ito. Hindi na bago sa kanya ang ganong komento. Marunong siyang magtimpi. Hindi niya kailangan patunayan kahit kanino kung sino siya sa likod ng mga ngiti na yon. Pagkalipas ng tanghali, nag-break muna siya sa rooftop garden ng building. Doon siya madalas magpahinga. Habang nakaupo siya sa bench, binuksan niya ang kanyang backpack at nilabas ang maliit na libro. Bago pa man niya mabasa ang unang pahina, tumunog ang kanyang cellphone at sinagot niya ang tawag. Hello? Si Arman to. Nakareceive ako ng balita galing sa kabilang dojo. May bago raw nalalaban sa regional tournament. Malakas. Gusto kitang i-test next week. Gusto ko po. Anong araw? Lunes ng gabi. Maganda ka, Luna. Baka ito na ang simula ng next level mo. Opo. Pagkababa ng tawag, muling napatingin si Luna sa lungsod sa ibaba. Bigla siyang napatayo. Huminga ng malalim. Pumikit siya. Inalalayan niya ang sarili sa isang basic stance, hindi halatang martial arts movement, pero sapat para ma-relax ang tensyon sa katawan niya. Isang beses siyang sumipas sa hangin. Luna? Tawag ng boses mula sa hagdan. Agad siyang napaupo muli. Yes po. Si Camille pala. May hawak na soft drinks. Gusto mo sumama sa akin after work? Magkakape lang, may kasama din ako iba. Kwentuhan? Para naman makasama ka namin minsan. Napaisip si Luna. Saglit siyang umiti. Next time na lang siguro. May lakad ako mamayang gabi. Ay, sayang naman. Sige, text kita ulit ah. Pagkaalis ni Camille, muling dumukot si Luna ng hair tie. Mahigpit niyang tinali ang kanyang buhok. Sa likod ng kanyang mata, alam niyang hindi gala ang lakad niya mamaya. Isa na namang gabing pag-iensayo.
Isa na namang pagkakataon para mas maging matatag, mas mabilis, mas mahusay. 9:00 na ng gabi na makauwi si Luna mula sa dojo. Basang-basa ng pawis ang puting t-shirt at gray na jogging pants. Tahimik niyang binuksan ang gate. Pagpasok niya, tahimik ang loob. Nasa kusina si Mikael, nakasuot ng simpleng gray na hoodie, abalang nagtitimpla ng tsaa. Tagal mong umuwi. Malamig na bati ni Mikael. May special training si Sensei. Sagot ni Luna habang inilalapag ang backpack. Gusto niya ako isabak sa regional tournament. Humarap si Mikael. Hawak ang 2 mug. Kung ako masusunod, hindi na kita papayag na lumaban. Lalo na ngayong alam na ni Kilua na buhay pa ako. Napatingin si Luna. So sigurado ka na bang siya nagpaputok sa'yo nun? Tumahimik si Mikael. Umupo siya sa dining table at inilapag ang isang mug sa tapat na upuan ni Luna. May nakita akong tattoo sa braso ng lalaki sa CCTV. Parehong-pareho sa tattoo ni Kilua. Umupo si Luna sa harap niya. Ibig sabihin, pinadala siya ng mga magulang ko. Hinala ko lang, pero kung siya nga ibig sabihin, desperado na sila, Luna. Napayuko ang babae. Hindi ko akalaing kaya nila umabot sa ganun. Anong klaseng mga magulang ang pipilitin ka ipakasal sa lalaking halos pumatay sa akin? Tanong ni Mikael, bahagyang galit ang boses. Huwag mo silang tawagin ganun, Mikael. Hindi mo sila kilala gaya ng pagkakakilala ko sa kanila. Napangisi si Mikael, mapait. Kaya nga nila gusto ipakasal ka kay Kilua. Para mailigtas ang kumpanya nila, hindi ba? Hindi na ba sapat ang ginawa nating sakripisyo? Mikael, ano pa bang kulang, Luna? Kasal na tayo. Binaliktad natin ang mundo para sa isa't isa tapos ngayon, ipapakasal ka nila sa iba? Porket hindi lang nila alam na kasal ka sa akin? Nagkatinginan sila. Hanggang sa makarinig sila ng mahinang pagkatok sa gate, nagkatinginan ulit ang dalawa. Sino yun? Tanong ni Mikael. Agad na tumayo at kinuha ang baril na nakatago sa ilalim ng cabinet. Si Luna naman, marahang lumapit sa bintana at sumilip. Si Kuya Jordan. Mahinang sabi niya. Nag-relax si Mikael. Kadojo mo? Tumango si Luna. Pinagbuksan niya ito ng gate. Tumambad sa kanya si Jordan, bit-bit ang isang envelope. Pasensya na kung gabi na, Luna. Pero kailangan mo makita to. Agad na sabi ni Jordan. Ano meron? Tahimik na iniabot sa kanya nito ang envelope. Binuksan yun ni Luna at unti-unting inilabas ng laman, mga larawan. May makakuha sa isang restaurant, may isa sa rooftop na isang gusali, at sa bawat larawan, andoon si Kilua, kasama ang mga magulang ni Luna. Ano ibig sabihin nito? Tanong ni Mikael mula sa likuran. Nagulat si Jordan na makita ang lalaki sa loob ng bahay. Ikaw si Mikael? Mikael Valderrama, asawa ni Luna. Nanlaki ang mga mata ni Jordan. Asawa? Jordan, wag kang maingay. Kailangan naming ilihim to. Sabi ni Luna kay Jordan. Bakit kasama ng magulang ko si Kilua? Tanong ni Luna at muling tumingin sa mga larawan. Kasama siya sa bagong investors ng Inaris Corporation. At hindi lang yun. Napag-alaman ko may bagong kontratang pinirmahan ng ama mo at may kasamang kondisyon. And what is that? Ikakasal ka kay Kilua bago matapos ang taon. Nanlamig ang katawan ni Luna. Napaupo siya sa upuan habang mahigpit ang hawak sa mga larawan. Pinirmahan nila yon na hindi mo alam? Tanong ni Mikael halatang pigil ang galit. Wala akong natanggap na kahit anong dokumento. Pero kung totoo to ibig sabihin may plano silang ipaalam sa publiko. Na ikakasal ka sa taong muntik nang pumatay sa akin. Sabat ni Mikael at napairap. Natahimik naman si Jordan. Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik, Luna. Mariing wika ni Mikael. Kung lalabas sa media na engage ka kay Kilua, paano tayo? Paano ang kasal natin? Hindi nila alam, Mikael. Wala silang idea. Pati si Kilua hindi niya alam na may asawa na ako. Pero oras na malaman niya, gagawa na naman siya ng paraan para alisin ako sa buhay mo.
At baka sa susunod hindi na ako makaligtas. Napahawak sa noo si Luna. Anong dapat nating gawin? Lumantad na tayo. Sabihin na natin ang totoo. Hindi pa pwede. Bakit hindi pa? Dahil hindi lang tayo masasaktan. Maging ang pamilya ko, ang kumpanya nila, ang reputasyon ni Mama, ni Papa at baka mas lalo magwala si Kiluwa. Talaga? Yan ang iniisip mo? Luna naman. Alam kong sinusubukan mong protektahan ang lahat. Pero sino ang magpoprotekta sa'yo? Ako lang naman nagagawa nun. Hindi siya nakasagot nang mahigpit na niyapos ni Mikael ang babae. Bigyan mo pa ako ng konting panahon, Mikael. Aayusin ko to. Haharapin ko sila pero hindi pa ngayon. Tutulungan kita. Hindi mo kailangan mag-isa. Kinabukasan, formal na nagpatawag ng meeting si Luna sa kanyang mga magulang sa isang private cafe sa Makati. Dumating si Mr. and Mrs. Ginang Inares na parehong elegante at seryoso ang aura. Luna, ang bihira mo kaming yayain ha? Anong kailangan mo? Tanong agad ng kanyang ina. Diretso? Walang paligoy-ligoy. May gusto ho akong klaruhin. Tungkol kay Kiluwa. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Wala nang kailangan pag-usapan. Lahat nakaset na. Mabuti siyang lalaki kaya ligtas ang kumpanya natin. Mabuti siyang lalaki? Pag-uulit ni Luna. Paano niya nasabing mabuti? Gayong siya yung dahilan kung ba't halos mamatay yung taong mahal ko. Natahimik ang kanyang ina. Anong sinasabi mo? Muntik nang mapatay si Mikael. Si Mikael Valderrama. Alam niyo bang siya yung asawa ko? Para may sumabog na bomba sa gitna nila. Anong asawa? Sigaw ng kanyang ina. Kailan pa? 2 taon na. Lihim kaming nagpakasal. At hindi ko pinagsisisihan ang lahat kahit kailan. Paano mo ito nagawang itago sa amin? Galit na tanong ng kanyang ama. Dahil alam ko hindi niyo matatanggap. Alam kong para sa inyo, mas mahalaga ang negosyo kaysa sa anak niyong babae. Hindi totoo yan, Luna! Sigaw ng kanyang ina. Talaga? Kaya niyo nga ako ipakasal sa isang kriminal? Dahil may utang kayo? Tumayo si Luna. Hindi ko kayo kayang panoorin habang binibenta yung pagkatao ko para lang sa kumpanya. Mahal ko si Mikael. At kung kailangan naming lumaban sa lahat, gagawin ko. Hindi ka namin papayagan. Mariing wika ng kanyang ama. Subukan niyo akong pigilan. Subukan niyo. Malamig niyang sagot. Paglabas ni Luna sa cafe, naroon si Mikael, nakasandal sa sasakyan. Kumusta? Desidido na talaga sila. Mariing sabi ni Luna. Marahan siyang hinalikan ni Mikael sa noo. May plano ako. Nagtataka man si Luna, pero tumango na lang siya. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig sa kanilang bahay ay ang mahinang tiktak ng orasan at banayad na huni ng kuliglig mula sa labas. Nakaupo si Luna sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig habang nakatitig sa sahig. Sa likuran niya si Mikael, nakaupo sa upuan sa tapat ng bintana at seryosong nakatingin sa dilim. Hindi ko alam kung kailan ko pa huling inisip na kailangan ko magsuot ng wedding gown para sa kasal na hindi naman totoo. Mahina at mapait ang tawa ni Luna. Di mo kailangan gawin to kung ayaw mo, Luna. Ako nang bahala sa lahat. Sagot ni Mikael. Mikael, hindi ko ito ginagawa dahil sa kumpanya o sa utang ni Mama at Papa. Ginagawa ko to para ilantad si Kiluwa para matapos na ang lahat. Tumayo si Mikael at lumapit sa kanya. Pero para kang tinataya sa panganib. Sa oras na maging opisyal ng engagement yun ni Kiluwa, wala na ako legal na magagawa para protektahan ka. Ngumiti si Luna. Isang pilit ng ngiti. Hindi ako madaling patumbahin, alam mo yan. Hinawakan ni Mikael ang kamay niya. Oo, alam ko. Pero kahit ganun ka pa kalakas, Luna, tao ka pa rin. Asawa kita. At hindi ko matitiis na makitang nilalapastangan ng hayop na yon, ang isang katulad mo. Napayo ko si Luna. Hindi ko siya hahayaang lapitan ako, Mikael. Gagawa tayo ng plano. Gagamitin natin ang kasal na to para pabagsakin siya.
Handa ka bang itaya ang pangalan mo? Ang dangal mo? Sa isang palabas na ganyan? Tinignan siya ni Luna. Oo, basta hawak mo ang kamay ko habang ginagawa ko to. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita bibitawan. Bulong ni Mikael sa kanya. Nagtagal sila sa katahimikan hanggang sa binasag ni Mikael ang tahimik na silid. Kailangan nating ilatag ang buong plano, lahat ng detalye, lahat na maaaring mangyari. Tumango si Luna. Simulan natin. Naglabas si Mikael ng laptop at binuksan ang isang secure folder. Una, kailangan nating kumpirmahin kung ano eksaktong involvement ni Kilua sa mga illegal activities. Alam natin na may connection siya sa arms dealing, pero wala pa tayo solid na ebidensya. Meron akong contact sa NBI. Si Agent Rial. Matagal ko na siyang kliyente sa self-defense class. Pwede ko siyang tanungin kung may ongoing investigation. Good. Kung mapapagsalita natin si Kilua, kailangan natin yung record, lalo na kung aamin siya sa kahit ano. Kailangan kong pasukin na loob ng mundo niya. Yung mga events, meetings, kahit yung pre-wedding parties, doon siya madalas nagkakamali. Tumango si Mikael. Ako naman mag-iimbestiga sa kabilang panig, yung corporate dealings. Baka may mahanap akong dummy corporations or ghost accounts. Pero kailangan nating maging maingat. Isang maling galaw, baka ako pa yung mapahamak. I love you, Luna. Ayaw kitang payagan dito. Pero choice mo to. Panindigan natin. Pumayag si Luna na magpakasal kay Kilua kahit na ayaw niya. Kailangan para sa plano. Nagulat ang mga magulang niya pero kalauna naging tuwang-tuwa din. Mabilis na nauto ni Luna ang mga ito. Sinabi niya na kasinungalingan lamang ang lahat nang sinabi niya tungkol kay Mikael na wala siyang asawa. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy ang pagpapanggap ni Luna bilang fiancé ni Kilua. Araw-araw siyang binibigyan ng bulaklak, alahas at mamahaling regalo. Rosas na ipinapadala sa hating gabi. Kwintas na punong-puno ng diamante. At designer bags na halos hindi niya na madala sa dami. Isang gabi, pauwi na sila galing sa isang charity gala na inorganisa ng pamilya ni Kilua. Magkatabi sila nakaupo sa isang luxury car. Habang dumadaan sa madilim at tahimik na lansangan, si Luna nakatingin sa labas. Tahimik. Si Kilua naman abalang-abala sa pagmamasid sa kanya. Hindi ko akalaing tatanggapin mo ang alok ng magulang mo. Bulong ni Kilua, may bahid ng ngiti sa tinig. Akala ko may prinsipyo ka. Dahan-dahang lumingon si Luna. Hindi maitago ang inis sa mga mata. Lahat ng tao marunong magbago. Malamig niyang sagot. Ngumisi si Kilua. Yung tipo ng ngiti na parang alam niyang may tinatago ang babae. O baka naman, may ibang dahilan sa likod ng bigla mong pagbabago. Anong gusto mong sabihin? Nothing? Pero kung totoo ngang nagbago ka, bakit hindi mo pa rin ako matitigan sa mata? Napalingon si Luna saglit lang. Saka muling ibinalik ang tingin sa bintana. Siguro kasi hindi ako sanay sa mga mata mo masyadong mapanuri. O baka hindi ka sanay na mahalin ka. Pabulong na saad ni Kilua. Dahil ko akong tatanungin, alam kong hindi ka minahal ng huli mo na karelasyon. Napakapit si Luna sa kanyang clutch bag. Di mo alam ang lahat, Kilua. Gusto ko malaman. Kaya nga magpapakasal tayo, di ba? Para magsimulang muli. Inilayo ni Luna ang kamay. Don't touch me. Hindi pa tayo kasal. Tumawa si Kilua. Mahina, ngunit puno ng yabang. Pero malapit na. Kapag nangyari yon, wala ka ng kawala. Napasinghap si Luna. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hindi ako pagmamay-ari ng kahit sino. Hindi mo pa alam kung anong kaya kong gawin para sa mga taong akin. Ani Kilua habang dahan-dahang lumapit ang mukha niya kay Luna. O para sa mga taong nagtaksil. Kung tinuturing mong pagtraidor ang hindi pagmamahal sa'yo, adi sana matagal mo na akong pinarusahan.
Saglit na katahimikan. Totoo ba? Nawala ka na ibang minamahal ngayon? Tinitigan siya ni Luna. Pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Wala na. Aniya, kahit alam niyang kasinungalingan yun. Dahil sa bawat gabi magkalayo sila ni Mikael, ang puso niya'y umaasang matapos na ang palabas na ito. Good, kasi ayoko na may kahati. Ngumiti si Kilua ng kontento. At sa loob ng sasakyang yon, sa pagitan ng liwanag ng mga nakakasilaw na ilaw ng kalsada, lihim na ipinangako ni Luna sa sarili na matatapos din ang lahat ng ito at malalantad ang lihim ni Kilua. Sa kabilang banda, si Mikael ay mas lalong lumalalim ang investigasyon. May nakuha siyang email exchanges na nagpapakitang sangkot si Kilua sa black market trade ng firearms. Ibinabahagi niya ito kay Luna kapag may pagkakataon. Katulad ngayon, nagkita sila sa isang sikretong lugar. Isang lumang apartment na hindi konektado sa alinman sa kanilang pangalan. Look at this. Sabi ni Mikael habang pinapakita ang screen ng laptop. Kilua is using a shell company registered in Hong Kong. Pero sa main transactions, dito pa rin sa Pilipinas. Pwede ba natin itong gamitin? Pwede, pero kulang pa. Kailangan natin ng voice recording or video na magpapatunay na alam niyang illegal to. Paano kung lasingin ko siya? Alam mo naman kung paano siya magsalita kapag wala sa sarili. Delikado yan, Luna. Pero effective. Tahimik si Mikael, tinitigan niya ang asawa. Okay, pero dapat ako ang magmamanman sa inyo habang ginagawa mo yun. Kapag lumampas sa limitasyon, sasagipin na kita. Deal. Isang gabi, isang private engagement party ang inorganisa ng pamilya ni Kilua. Naroon ang mga investors, media at ilang government officials. Lahat pumapalakpak. Lahat bumabati. Nasa loob si Luna. Nakasuot ng puting gown at may suot na emerald necklace na binigay ni Kilua sa kanya. Nagmukha siyang prinsesa. Mula sa sulok ng event, nakapwesto si Mikael bilang isa sa mga caterer. Nakasuot siya ng puting apron at may dalang tray ng alak. Pero sa ilalim ng tray, may miniature camera na nakakabit sa wine glass ni Kilua. Ready ka na ba? Mahinang tanong ni Mikael sa earpiece ni Luna. Ready. Sagot niya at lumapit sa mesa nila ni Kilua. Makalipas na ilang baso, unti-unting nagiging madaldal ang lalaki. Lumapit siya kay Luna at bumulong. Alam mo, mas madali ang buhay kapag may hawak kang baril sa ilalim ng lamesa. Ba't mo naman nasabi yan? Kunwaring tanong ni Luna. Because people respects fear. And fear comes with power. Power na galing saan? From the shadows. Kaya nga ako naging successful, di ba? Nagkatingin na ng mga security team sa gilid na event, pero hindi nila alam na may nangyayaring surveillance. Lumingon si Luna, kunwaring natawa. So lahat na meron ka galing sa shadows. Oh, hindi lang pera, kundi loyalty. Kasama ng mga tao na hindi mo kailanman nakalaing pwedeng bayaran. Tumango si Mikael sa kabilang linya. Got it. Malinaw, nakarecord. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, agad na niyakap ni Mikael si Luna. Ang tapang mo. At hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tinignan siya ni Mikael. Sa kamuling hinaplos ang pisngi ni Luna. Malapit na, konting tiis na lang. Ilalantad natin ang katotohanan. Muli niyang hinalikan ang noon ni Luna. Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Sa kabila ng pagsubok, alam nilang magkasama silang lalaban. At sa bawat galaw, mas nagiging malinaw ang layunin, ang katotohanan, ang hustisya, at ang pagmamahala nilang walang kapantay. Tahimik ang gabi. Bilog na bilog ang buwan. Naiilawan ang rooftop garden ng private penthouse ni Mikael. Walang ibang naroon kundi silang dalawa. Sa gitna ng tanim na lavender at night blooming jasmine, nakaset up ang maliit na mesa na may tea set, ilang prutas at 2 wine glass. Akala ko hindi ka makakatakas ngayon. Ngumiti si Luna at tinanggap to. Muntik na.
Nakabantay na halos 24/7 si Kilua, parang may kutob na siya. Baka nga, kaya kailangan nating doblehin ang ingat. I know, pero minsan gusto ko nalang takasan lahat. Tumakbo palayo, sumama sa'yo kahit saan. Basta malayo sa gulo. Napangiti si Mikael at inilapit ang sarili. Kung papayag ka, dadalhin kita sa Italia. O di kaya sa Greece, basta ikaw ang kasama ko. Napatawa si Luna kahit may lungkot sa likod ng ngiti. Sarap pakinggan. Pero alam mo hindi pwede. Kailangan muna nating tapusin to. Tumango si Mikael at saglit na katahimikan ang namayani hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Namimiss ko na yung ganito, yung ikaw at ako lang. Walang kahit anong problema. Walang kamera. Ang saya pa natin na nakaraang taon. Kung di ka lang sana ipapakasal sa Kilua na yan. Napabuntong hininga si Luna. Me too. Alam mo ba? Bawat ngiti ko sa presscon habang hawak ang kamay ni Kilua, gusto ko nang sumigaw. Gusto ko sabihin sa kanila na ikaw ang mahal ko, na ikaw ang asawa ko. Dumapit si Mikael at hinawakan ang kamay niya. Konting tiis na lang, Luna. Malapit na tayo maging malaya. Paano kung malaman niya? Paano kung may ebidensya siya? What if he's watching us now? Tumingin si Mikael sa paligid, saka muling tumitig sa mata niya. Wala siyang alam. At kung sakaling malaman niya, ako nang bahala. Hindi kita pababayaan, Luna. Never. Promise? Promise. Dahan-dahang hinalikan ni Mikael ang noon ni Luna. Napapikit ang babae. Pinakikiramdaman ang tibok ng puso niya. Habang naroon si Mikael, ito ang totoo. Ito ang tahanan niya. Bakit pa ako pinakasalan noon, Mikael? Ngayon mo lang yan itatanong? Gusto ko lang marinig ulit. Kasi ikaw ang babaeng tumingin sa akin hindi lang bilang bilyonaryo. Hindi bilang boss, kundi bilang tao. At sa lahat ng pagod ko, sa lahat ng gulo sa buhay ko, ikaw lang ang nakakapagpatahimik ng isip ko. Kahit nanununtok ako? Biro ni Luna. Kahit pasabayan mo si Jackie Chan. Napahalakhak ang babae. Salamat. Pero Mikael, takot pa din ako. Natahimik si Mikael bago sandaling sumagot. Alam mo kung sino ang pinakamatapang na taong kilala ko? Ikaw. Alam mong mahirap. Alam mo mapanganib. Pero tinuloy mo pa rin to. Para sa pamilya mo. Kahit parang hindi anak ang turing nila sa'yo. Para sa katotohanan. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Alam mo, minsan naisip ko, paano kung di tayo nagkakilala sa ganitong paraan? Paano kung di kita sinapak sa harap na opisina mo dati? Sabay tawa ni Luna. Tas naalala mo yung mukha ko nun. Namumula sa galit. Pero kahit nun pa, ang ganda mo pa rin. Sinuntok kita, Mikael. Tas mahal mo ako? Yes, I do. Love at first sight. Love at first ache. Hindi na nakasagot si Luna. Napangiti na lang siya. I love you. It never changed. At walang makakakuha nun sa atin. Kahit si Kilua pa. Kahit pa ang buong mundo. You are mine, Luna. Ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang ng kidnap ni Kilua si Luna na lumaban. Pero sa huli, wala ding nagawa kundi sumama. Madilim ang paligid. Tanging ang mahinang liwanag ng isang bombilya na kumikislap sa kisame ang nagbibigay ng liwanag sa lumang warehouse. Amoy kalawang, amoy amag, at dugo ang sumasalubong sa bawat paghinga. Sa gitna ng malamig na semento nakatali si Luna. Ang kanyang kamay nakakabit sa likod ng isang poste. Ang labi may punit. May pasa ang pisngi at ang gilid ng kilay may bahid ng natuyong dugo. Naglalakad si Kilua sa harap niya. Hawak ang isang leather riding crop. Hindi para sa kabayo kundi para saktan siya. Ano, Luna? Kala mo ba habang buhay mo ako maluloko? Hindi siya tumugon. Tumitig lang siya sa lalaki kahit nanlalabo na ang paningin niya. Kala mo ba hindi ko malalaman na may asawa ka na pala? At hindi lang basta asawa. Si Mikael Valderrama pa. Ang
pinakamalaking banta sa kumpanya namin. Tangina Luna, galing mo! Napahagat labi si Luna. Pinipigil ang kirot sa katawan. Masakit ba, Kilwa? Mas masakit ba na hindi kita kayang mahalin? O mas masakit na nalinlang kita? Nagdilim ang mukha ni Kilua. Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ni Luna. Napayuko siya at nanginig ang katawan, ngunit ang titig niya, nanatiling matatag at matapang. Huwag mo kong susubukang asarin, Luna. Wala ka sa lugar para magtapang-tapangan. Hindi ko kailangan magtapang-tapangan. Kasi matagal na ako matapang at hindi mo ako makukuha. Bakit? Bakit? Dahil mahal mo siya? Tumango siya. Oo. Bakit siya? Bakit hindi ako? Binigay ko lahat. Pinaglaban kita sa pamilya mo. Ginawa kitang reyna. Reyna? Talaga? Ginawa mo akong tropeyo? Hindi pag-ibig ang gusto mo. Kapangyarihan, kontrol, at hindi ako para sa ganyan. Hinila ni Kilua ang buhok ni Luna. Pinilit siyang tumingin sa mata nito. Sige. Kung ayaw mong sumama, igagapos kita at yung asawa mong si Mikael ipapapatay ko ulit. Gusto mong pakinggan ang huling sigaw niya? Hindi mo siya kayang tapatan. Sagot ni Luna bagamat umiiyak na. Akala mo kaya mo magmahal? No, you can't. Dahil sarili mo lang ang mahal mo. Pagkatapos na isang suntok na dumapo sa tiyan niya, napaliyad si Luna nanginginig. Ngunit kahit sugatan, hindi siya sumuko. Hindi siya hihinto. Hindi siya matitinag. Tawagin niyo na ang mga tauhan natin. Itataya natin ang buhay ni Mikael Valderrama para makita ko nadudurog ang babaeng to. Tumawa si Luna. You have no balls, Kilua. Matapang ka lang kasi nakagapos ako. Napasigaw si Kilua sa galit sabay hampas ng riding crop sa braso ni Luna. Napangiwi siya sa sakit pero hindi siya umiiyak. Hindi siya magbibigay ng ganong satisfaction kay Kilua. Wala ka talagang utang na loob. Ako ang dahilan kung ba't buhay pa ang kumpanya niyo ngayon. Maayos ka ang kumpanya. Pero ilang dignidad ang pinatay mo para lang makuha ang gusto mo. Dignidad? Kala mo ba? Umabot ako sa ganitong estado na walang dugo sa palad ko? You think I played fair, Luna? Nagtagal siya sa tapat ni Luna. Titig na titig sa namamagang mata nito. I bribed judges, Luna. Binayaran ko ang mga opisyal para isara ang mga kakompetensya. Yung presidente ng Avestor Group? Oo. Ako ang dahilan kung bakit na-bankrupt yun. At hindi aksidente yung pagkasunog ng main office nila. Ako ang nag-utos. Napasinghap si Luna dahil hindi niya inaasahan. Kundi dahil sa bilis at kapal ng konsensyang nawawala kay Kilua. At si Mikael? Muntik na siyang mamatay nun, di ba? Yung car accident niya sa South Luzon Expressway. Tapos pinaputukan pa siya. That's me. Ako ang may pakananon. Lintik kasi. Masyadong pabida. Pero tadhana, Luna. Tadhana ang kakampi niyong dalawa. Buhay pa rin siya at ngayon. Mas malakas na siya. At mahal mo siya kesa sa akin. Papatayin niya ako kapag nalaman niyang ako ang may pakana. At kung ako siya, papatayin ko din ang sarili ko. Dahil sa kahihiyan na iniwan mo siya para sa isang masamang taong gaya ko. Hindi ko siya iiwan. Mariing sabi ni Luna. Nilabanan ko ang lahat para sa pagmamahala namin. Bobo ka, Kilua, tanga ka. Inilalaban namin ang relasyon naming dalawa. At nagpapanggap lang ako para malantad ang katulad mo at ang plano mo sa lahat ng ito. Tumingin si Kilua sa kanya. Saglit na katahimikan na bumalot sa kanila hanggang sa mapangiti siya. Alam ko. Alam kong hindi mo ako kailanman minahal. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Minahal kita, Luna. Sa sarili kong paraan. Minahal kita. Kaya ako lahat ginagawa to. Kasi gusto ko sanang piliin mo ako eh. Hindi ko matanggap na ginawa mo to sa akin. Pagmamahal? Pagmamahal ba ang tawag dito?
Yung pagtali sa akin, pananakit at pagpatay? Obsession yan, Kiluwa. At masyado ka nang matagal sa impyerno ng sarili mong gawa. Hindi siya sinagot ni Kiluwa. Ba't mo pa ako kinakausap? Kung alam mong tapos na ang laban mo, ba't mo pa ako sinasaktan? Sapagkat ikaw lang ang bagay na hindi ko nakuha ng buo. At huli na nga pala, Luna. Kasi simula bukas, mawawala ka na sa eksena. Anong ibig mo? Ililipat ka na bukas. Sa lugar na walang makakahanap sa'yo. Walang Mikael, walang media, walang kahit sino. Ako lang ang kasama mo. Hindi ako papayag na maging masaya kayo ni Mikael. Napasigaw si Luna. Nagmura siya na ilang beses. Mas mabuti pa mamatay ako kaysa mapasayo. Then we'll see. Pagkatapos lumabas siya ng warehouse, iniwan si Luna na sugatan, mag-isa at nanginginig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya susuko. Hindi siya mananatili sa kadilimang to. Alam niyang darating si Mikael at babawiin siya. Sa gitna ng katahimikan ng warehouse, lumalim ang paghinga ni Luna, nanlalambot ang katawan, nanginginig ang kalamnan, ngunit mulat ang diwa. Hanggang sa isang hindi inaasahang ingay, ang pumunit sa paligid, ang malakas na ugong na helicopter. Napatigil si Luna, tumigil din si Kiluwa, nakapapasok lang ulit, napalingon sa kisame ng warehouse, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Helicopter? Usal ni Kiluwa. Sa labas sunod-sunod ang tunog ng gulong at yapak. Tumigil ang helicopter sa helipad sa tuktok ng warehouse at bumaba ang ilang tauhan, mga naka-uniforme. May mga kamera, may mga mikropono. Napamura si Kiluwa. Anong? Biglang bumukas ang pinto ng warehouse at sa kalagitnaan ng liwanag mula sa labas pumasok si Mikael, buhay na buhay. Kasunod ang ilang pulis at media personnel. Basang-basa ang trench coat niya mula sa ulan. Ngunit mabigat ang bawat akbang. Kiluwa Velasco, sumuko ka na. May warrant kami para sa pagdukot mo. Attempted murder, arson, extortion. Mikael, mahinang usal ni Luna, halos mapaiyak sa pag-asa. Lumingon si Kiluwa sa kanya, agad na binunot ang baril mula sa gilid ng pantalon. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit kayo, sasabog ang lahat. Mabilis na naging alerto ang pulis. Ibaba mo yan. Huwag mong dagdagan ang kaso mo. Pero hindi si Kiluwa ang unang sumagot, kundi si Mikael. Kiluwa, tapos na ang laro mo. Alam na lahat ng ginawa mo. May video kami ng confession mo, lahat naka-record. Hindi mo na pwedeng baliktarin to. Hindi to pwedeng matapos ng ganito. Lumapit si Mikael ng konti. Iniladlad ang kamay. Parang inaamo ang isang mabangis na hayop. Piliin mo maging tao sa huling pagkakataon, Kiluwa. Kundi para sa sarili mo, gawin mo para kay Luna. Walang may pakialam kay Luna maliban sa akin. Pinaglaban ko siya, binuhos ko lahat. Hindi mo siya pinaglaban. Kinulong mo siya, sinaktan, minanipula. Akin siya. Hindi ako ari-arian, Kiluwa. Hindi mo ako pag-aari. At hindi kailanman magiging iyo ang puso ko kahit kailan. Napailing si Kiluwa, naglalakad paikot, may baril sa kamay. Tila wala sa sarili. Akala mo ba mananalo kayo? Akala mo ba maniniwala ang lahat sa inyo, Mikael? Ikaw na nga ang mastermind ng mga illegal na bidding noon. Alam mo kung anong kaibahan natin, Kiluwa? Lahat ng paratang sa akin nalinis na. Pero ikaw, kakalkali ng media yung ginawa mong krimen. May CCTV footage, may audio recording, may mga testigo at ngayon, nakikita na ng buong Pilipinas kung sino ka talaga. Biglang sumigaw si Kiluwa. Pinuntahan si Luna at tinutok ang baril sa ulo nito. Kapag gumalaw kayo, babarilin ko siya. Mikael, huwag ka lalapit, please. Pero hindi natinag si Mikael. Humakbang siya. 1, 2, 3. Mikael! Galit na sigaw ni Kiluwa. Kapag gumalaw ka, papatayin ko siya. Kung papatayin mo siya, dapat ginawa mo na. Pero hindi mo kaya. Alam kong wala ka ng kontrol.
Talo ka na, Kilua. Hindi ako talo! Ngayon ay nanginginig na ang kamay ni Kilua. Nanlulumong emosyon sa mukha niya. Hindi ako matatalo. Hindi! Tahimik hanggang sa magsalita si Luna. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Isang sigaw at isang putok ng baril ang ginawa ng lalaki. Pero hindi sa ulo ni Luna tumama. Sinapak ni Mikael ang kamay ni Kilua at sinabayan ng mabilis na sipa mula sa isang pulis. Bumagsak ang baril, agad siyang tinutukan, pinwersa sa lupa. Kilua Velasco, inaaresto ka. Sumigaw ng sumigaw si Kilua habang kinakaladkad palabas. Pero hindi na lumingon si Luna. Hindi na kailangan lingunin ang taong binihag siya sa kadiliman. Paglapit ni Mikael, agad siyang lumuhod sa tabi ni Luna. Luna, nandito na ako. I'm here. Mikael. Halos mahulog siya sa bisig nito. Kala ko hindi ka na darating. It will never happen. Hindi kita pababayaan. I came right. But I'm sorry kung napatagal. Huwag mo na ako iiwan, ha? Kahit kailan? Hindi. Sa isang press conference makalipas ng ilang oras, habang nasa stretcher si Luna, humarap sila sa media. Sir Mikael, totoo po bang kayo na ni Miss Luna? Tumango si Mikael. We're not just couple. We are married, matagal na. At doon nagulantang media. Hindi kami maglalabas ng detalye ng buhay namin para sa seguridad namin. Pero oras na para sabihin ang totoo. Pinakasalan ko ang babaeng ito sa panahon na akala ng lahat tahimik lang ako sa industriya. Siya ang lakas ko. At wala na akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Miss Luna, bakit po kayo nananahimik sa relasyon niyo? Nag-angat ang tingin si Luna. Dahil kailangan ko malaman kung sino ang tunay na kaibigan at kakampi pagdating sa ganitong bagay. Isa pa, dahil sa nangyari sa asawa kong si Mikael, muntik na siyang mamatay, kaya inilihim namin ang aming pagmamahalan at kasal. At ngayong lumantad na ang katotohanan, hindi na ako natatakot. Nagpalakpakan ng mga tao. May ilan pang sumigaw ng suporta. May luha sa mata ng ibang staff at media. Sa hospital suite, makalipas ang ilang oras, magkasamang nakaupo si Luna at Mikael. Si Luna nakasuot ng hospital gown. Si Mikael nakasando at jogging pants. Sugatan pa rin ngunit masayang nakangiti. Totoo na ba to? Tanong ni Luna habang nakatitig sa kisame. Totoong totoo. Nailigtas kita at nailigtas mo rin ako. Tingin mo ba, may pag-asa pa tayong bumalik sa tahimik nating buhay? Hindi ko nagugustuhin ang tahimik. Basta kasama kita kahit gaano pa kaingay ang mundo. Ayos lang. Salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil pinili mo pa rin ako mahalin. Kahit na ang daming banta. Kahit ang daming nangyayari. Dahil ikaw lang ang tahanan ko. Kahit ilang beses akong iligaw ng mundo sa puso mo pa rin ako uuwi. Nagpahinga silang dalawa. Pinagsawalang bahala muna ang lahat ng nangyari. Kinabukasan habang nagpapahinga si Luna at may mga nurses na pumapasok para i-check ang vitals niya, naroon si Mikael sa upuan at tumitingin sa laptop. Lumabas na ang balita. Business tycoon, Mikael Valderrama, inihayag ang relasyon kay Luna Henares. Isiniwalat ang lihim ni Kilua Velasco. Pumasok ang isang nurse. May dalang bouquet. Sir, may ipinadala po mula sa press. Lahat po gusto makapanayam kayo. Tumango si Mikael. Sabihin mo maglalabas kami ng official statement pero ngayon, I need time with my wife. Copy po, sir. Pagkaalis ng nurse, binalingan niya muli si Luna na ngayon ay gising na at nakatitig sa kanya. Alam mo hindi pa agad ito matatapos, di ba? Marami pa tayong haharapin. Marami pang tanong. May public hearing pa. May media ang kailangan patahimikin. It's okay. As long as I'm with you. Pagkalipas ng 3 araw, unti-unti nang nakakagalaw si Luna.
May ilang galos pa pero malakas na siya. Naka-wheelchair siya habang tinutulak ni Mikael sa rooftop garden ng ospital. Mikael, anong plano mo pagkatapos nito? Una, magbabakasyon tayo. Wala mo nang mag-aasikaso ng negosyo, wala mo nang meetings. Gusto kong dalhin ka sa lugar kung saan hindi mo maririnig ang pangalan ni Kilua. Kung saan wala nang camera at di ka na matatakot. Naglakad pa sila sa gilid ng rooftop. Hangin ng gabi ang sumasalubong sa kanila. Dala ang preskong amoy ng damo at disinfectant. Alam mo, nung nasa ICU ako nun, akala ko hindi na kita makikita. Pero may boses sa isip ko na paulit-ulit sinasabi na lumaban ako. Lumaban ako dahil may naghihintay sa akin. Maybe that was me, ang misis mong palaban. Natatawang sabi ni Luna. Maybe true. Maybe that's you. Napatingin si Luna sa kanya. Inamin mo na sa lahat? Yes. At wala akong pakialam kung anong sabihin ng mundo. I choose you. You are my wife. And I won't hide that anymore. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit ang katahimikan na yun ay punong-puno ng damdamin. May isa akong hiling. Gusto kong magsimula ulit sa buhay, sa sarili, sa atin. Gusto kong bumalik sa pagtuturo ng martial arts. Gusto kong itrain ng mga batang babae na matutong lumaban. Gusto kong maging matapang at palaban din sila. And I support you. You promise? I promise. But I have one condition. Papakasalan mo ako ulit. At sa harap ng mundo. Sa paraang hindi na natin kailangan magtago. Sa paraang ikaw mismo ang pipili ng kasuotan mo, ng lugar at ng lahat. Natahimik si Luna. Sandaling tinakpan ang bibig gamit ang nanginginig na kamay. Will you marry me again? Of course. 1,000,000 times yes. Lumipas ang isang linggo, nakauwi na si Luna sa bahay ni Mikael sa isang private estate sa Batangas malayo sa ingay ng syudad. Doon lang siya mas lalong nakarecover. Sa bawat araw naroon si Mikael at inaalagaan siya. Isang gabi, habang magkatabi sila sa garden nagkukwentuhan, dumating si Cassandra, ang matagal ng personal assistant ni Mikael. Sir, ma'am, may report na galing sa legal team. Lumalakas na ang kaso laban kay Kilua Velasco. May testigo mula sa Avestro Group at mukhang may international warrant na rin. Good. Pero wag mo muna i-stress si Luna sa mga detalye. We're moving forward. Ayoko na siyang pag-aksayahan ng oras. Gusto ko mag-focus sa lahat ng bago sa buhay namin. Speaking of, I have a surprise for you. What surprise? Just wait. Kinabukasan, paggising ni Luna, nagulat siya na bumungad sa kanya isang malaking tarpaulin sa labas ng bahay na may nakasulat na Welcome to Project Arise. Empowering Women Warriors, a training camp by Luna Inares. Mahal na mahal kita. Sabi ni Luna habang umiiyak at nakatingin kay Mikael. At ako ang lalaban para sa'yo. Pero ngayon, bibigyan natin ng lakas at tapang ang mga kabataan, gaya ng nais mo. Nagyakap sila sa gitna ng araw na yon, sa gitna ng hardin, sa gitna ng bagong simula. At sa wakas, matapos ang lahat ng sakit, dusa at panganib, malaya na sila at magkasama sa paghilom. Isang buwan na lumipas, mainit ang sikat ng araw sa Batangas. Sa isang malawak na compound na dating private retreat house, ngayon, ginawa itong training ground para sa Project Arise. Nakasuot ng fitted training attire si Luna. May whistle sa leeg, may clipboard sa kamay, at isang confident na ngiti sa muka. Tumakbo siya sa harap ng mga first batch trainees, babaeng estudyante, single moms, even corporate women. Lahat sila handang matuto ng self-defense at maging mataas lalo ang self-confidence. Form your lines! Malakas na utos ni Luna sabay palakpak. Yes, coach! Sabay-sabay na sigaw ng mga babae. Nakaupo sa gilid si Mikael, may hawak na bottled water. Nakamasid habang inaayos ang camera crew. May paparating kasing special segment mula sa isang sikat na talk show.
Lumapit si Mikael kay Luna. 5 minutes, love. Nasa setup na sila. Okay pa ba? I'm excited, kinakabahan, but mostly excited. Hinawakan ni Mikael ang kamay niya. For sure. Ang daming babaeng titingala sa'yo after this. Hindi naman ako nandito para tingalain ang karamihan. I just want to teach them. Tumatayo ako para ipaalala na may boses tayong lahat. Not just men, but women also. May laban tayo, lalo na ang mga kababaihan. Hindi pwedeng pinapatahimik ang mga babae. Nais ko ipakita sa lahat na tumitindig ang mga babae. Sa ilang saglit, tinawag na sila sa interview tent. Sa loob ng puting canopy tent na may background na logo ng Project Arise, nakaupo sa isang velvet couch si Luna. Kasama si Miss Danica. Kumakaway ang ilang production crew, may camera na naka-zoom at nakapaligid sa labas ang ilang trainees at supporters. Luna, maraming salamat for having us. Grabe, you've come such a long way. Mula sa pagkakakidnap, sa pagkaka-expose ng sikreto ninyo ni Mikael hanggang ngayon, you're leading a nationwide movement. Ngumiti si Luna, bahagyang nagpipigil ng emosyon. Honestly, I still can't believe it. Parang kahapon lang, nasa loob ako ng isang kwarto, takot na takot, walang kasiguraduhan kung makakawala pa ako. And anong tumatakbo sa isip mo ng mga panahon na yon? My husband. At ang sinumpaan namin pangako sa isa't isa that will always protect each other no matter what. Marami pang katanungan ang ibinahagi sa kanya ni Danica. At dumating na ang huling katanungan para sa kanya. Is there a message you want to give to women watching this? Tumingin si Luna sa camera. Kung may nanonood man ngayon at takot pa rin magsalita, gusto kong sabihin, hindi ka mag-isa. Hindi mo kailangan patahimikin ang sarili mo para lang maging ligtas ka. You have a voice. You have strength. At may mga taong handang lumaban kasama mo. Not just me. Not just this community. But all people who want to show their strength by being true to themselves. You've made history, Luna. And the best part is, you're just beginning this movement. Pagkatapos ng segment habang ini-interview ang mga trainees, nagtungo si Luna at Mikael sa ilalim ng punong mangga sa likod ng compound. Doon sila nagpalamig, nakaupo sa picnic blanket. I'm proud of you. Honestly, gusto kitang yakapin sa harap na national TV. Eh di sana ginawa mo, no? Nagpipigil ako. Pero sa kasal natin walang pipigil. Ilang linggo ang lumipas, tuloy-tuloy ang paglago ng Project Arise. Nakakatanggap na sila ng letters of support mula sa iba't ibang bayan. May proposal na ring i-partner sila sa PNP Women's Desk para sa nationwide self-defense training. Tumanggap si Luna ng award mula sa isang women's rights organization bilang Empowered Citizen of the Year. Sa kabila ng ingay ng mundo, pinili ni Mikael at Luna ang tahimik, tapat, at mapagmahal na buhay. Sa loob ng tahanan nila, simple lang. Walang yaya, walang bodyguards, walang staff, sila lang. Isang gabi, habang nagluluto si Mikael ng adobo at si Luna ay naglalatag ng pinggan, natigil sila pareho ng tumunog ang TV. Breaking news. Kilua Velasco. Sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Inilabas ang hatol ngayong gabi matapos ang buwan ng paglilitis. Nagkatinginan sila. Finally. Bulong ni Mikael. Matapos ang kaganapan, magiging mas malaya na. Hindi na sila nagsalita pa. Nagkatinginan lang. Pagkatapos kumain, sabay silang lumabas at naglakad ng magkahawak kamay. Kaya mo pa ba? Of course. Marami pa tayong lalabanan. Pero ngayong gabi wag muna tayo mag-isip. 2 taon nang makalipas, mainit ang hapon sa San Mateo. At sa loob ng bagong gawang rest house nila sa tabi ng burol, nakaupo si Luna sa balkonahe, habang pinapaypayan ng sarili gamit ang magazine. Sa suot niyang maluwag na cotton dress, halatang-halata ang kanyang baby bump, 6 na buwan na. At araw-araw pakiramdam niya palaki ito ng palaki. Kasabay ng kanyang ina sa mister niyang hindi mapakali. Sa 2 taon,
pinutol na din ni Luna ang koneksyon sa kanyang pamilya. Love, may nilagay akong unan sa upuan mo Baka kasi hindi ka komportable. Mikael, 3 unan na yan, isa sa likod, isa sa gilid, isa sa ilalim ng paa ko. Anong gusto mong gawin ko? Lumutang? Aniya sabay irap. Napakamot sa batok si Mikael. Bitbit ang isang tray ng watermelon slices at fresh buko juice. Sorry na, I just want you to be comfortable. Mainit kasi, tas baka ma-dehydrate ka tapos. Ang gusto ko lang, Mikael, katahimikan at konting distansya sa'yo. Pwede ba yon ha? Pero imbes na umatras, lumuhod si Mikael sa harap niya. Inilagay ang tray sa gilid at hinawakan ang kanyang paa. Ano na naman to? Tanong ni Luna. Kunwari nakasimangot pero halatang kinikilig. Massage time. Ani Mikael habang minamasahe ang paa ni Luna. Kahit inis ka sa akin, hindi ko hahayaang sumakit ang likod mo o paa mo. That's non-negotiable. You're so clingy. Mikael, seryoso kanina pa kita tinataboy para kang langgam, palaging bumabalik. Tumingin si Mikael sa kanya at may halong kapilyuhan ng ngiti. Kasi hindi ako langgam, asawa mo ko. At sa sinapupunan mo, may mini-me ako. Ewan ko sa'yo. Irap ni Luna pero hindi na itinaboy ang kanyang mister. Pwede ba kahit isang araw, huwag ka magbantay na parang prison guard? That's impossible. I swore to protect you. Lalo na 2 na kayong bit-bit mo. Napabuntong hininga si Luna. You know what's more exhausting than carrying this baby? Yung sweetness mo nakakasuya. Excuse me? Sabi mo dati gusto mo ng sweet, ngayon nakakasuya na? Sira ulo ka. Wala kang tulog kagabi. Tas kahapon, halos mangiyak-ngiyak ka na hindi ako sumagot agad sa tawag mo after ng check-up ko. Akala ko may nangyari. Hindi na ako makakain nun. Nakapost ka sa IG habang kumakain ng kare-kare with bagoong. Caught in 4K. Okay, fine, but I was still worried. Pinandilatan siya ni Luna. Kailangan ba talagang bantayan mo ako habang umiihi ako? Kahit pagdighay ko, itatanong mo kung okay ako? Nakakabali ang pagiging protective mo, Mikael. Tumayo si Luna pero agad siyang inalalayan ni Mikael. Dahan-dahan, love. Baka madulas ka. See? Ito na nga yung sinasabi ko Wala akong freedom. Sumunod si Mikael dala-dala ang tray ng prutas. Freedom? As in gusto mo umakyat ng bundok ngayong buntis ka? Yes! Kung pwede lang pero hindi. Alam ko may bata ako sa tiyan, no? Pero Mikael, ako pa rin to. Si Luna pa din to. Buntis lang ako. Nakakainis. Gusto ko talaga mag-hiking I know. At mahal na mahal kita, Luna. But if loving you means being annoying, clingy, overprotective, then sign me up every day. Hay nako, ewan ko sa'yo. Lumapit si Mikael at marahang hinawakan ang pisngi niya. Baka kasi masyado kang stress. Gusto mo trip tayo? Trip? Bawal ang buntis sa long ride, sabi ng Ubi. Di short trip. Picnic sa garden, may swing doon. Pwede tayo maglaro ng tubig sa hose like kids. Or mag-sketching ulit tayo gaya ng dati. Yung sketching okay yan. Basta ikaw ang model, gagawin kita mukhang palaka. Tumawa si Mikael. Go. Basta wag mo lang akong gawing mukha ni Kilua. Gross. Huwag mo sirain yung mood ko Tahimik silang lumabas mula sa likod ng bahay. Kung saan may maliit na garden, swing, at isang table na may drawing materials. Umupo si Luna, binigyan siya ng lapis at sketchpad ni Mikael. At nagsimula na nga ang sketching. At sa wakas, makalipas ng ilang minuto, tumawa si Luna. Hindi na ito naiirita. At ng gabing yun, sabay silang nakatulog. Magkahawak kamay. Habang sa tiyan ni Luna, may batang unti-unting lumalaki. Anak ng isang matapang na babae at lalaking masyadong sweet. Ilang buwan ang lumipas, maagang nagising si Luna sa araw na yon. Hindi dahil sa pananakit ng likod o panaginip, kundi dahil gutom siya. Napaupo siya sa kama. Inabot ang prutas sa nightstand at walang kaabog-abog na kumain ng saging habang nakatingin sa tiyan niyang parang puputok na at handang sumabog. Okay, today feels different. Hindi siya sigurado kung dahil sa gutom ba yun o may kakaibang pakiramdam.
Pero habang nginunguya niya ang dulo ng saging, naramdaman niya ang paunang sakit sa kanyang tiyan. Mahina lang, parang menstrual cramps. Pumasok si Mikael na bagong ligo. Pawis pa rin kahit naka-aircon. Good morning, my queen. I made you pancakes, egg, and 2 slices of papaya. High fiber. Let's go. Tahimik lang si Luna. Nagtaas ng kilay si Mikael. Are you okay? Oo, pero I think I might be in labor. Binitawan ni Mikael ang tray. What? Tumakbo ito papuntang walk-in closet. Nasaan yung hospital bag? Asan yung listahan? Asan yung umbrella? Umbrella? Takang tanong ni Luna habang nakangisi. Just in case umulan habang paalis tayo. Baka sumama ang hangin sa baby mo. Mikael, buntis ako. Hindi weather station. Pero wala na ang nakikinig sa kanya. Tumakbo na palabas habang may kausap sa cellphone. Tinawagan nito ang isang katulong at ang private doctor nila. Doc, pwede niyo po bang salubungin kami sa ER? Ilang minutes lang, promise. Yes, hindi pa siya sumisigaw. Pero feeling ko ready na ang lahat. Napailing si Luna habang dahan-dahang bumababa sa kama. Sumunod siya sa asawa niya. Bit-bit ang maliit na sling bag. Sa ibaba, lahat ng kasambahay nagkakagulo. Nagtaas ng kamay si Luna. Kalmado. Lahat kumalma. Gusto ko lang pumunta ng ospital ngayon para hindi last minute. Chill lang tayo. Chill? Chill, mahal? Ilalabas na ngayon anak natin? Hindi pa. Pero mas okay nang prepared. Kasi yung bigla ako sumigaw sa kotse mo at magpawangwang tayo papuntang ER. Napatigil si Mikael. You're right. Told ya. Let's go, Mr. Panic. Pagdating sa ospital lahat nakaabang na. May media na rin sa labas. Hindi na nakakapagtaka. Dahil kilala na rin sila. Lalo na't may business empire si Mikael. Sa loob ng delivery room, naka-lockdown mode na. Nurses, doctors, kahit janitor. Nakangiti lang si Luna habang sinisilip ang monitor. Uy, ang cute ng tunog ng heartbeat ng baby. Samantalang si Mikael parang mababaliw. Heartbeat ba yan? Baka irregular. Baka kailangan na extra oxygen. Sir, normal lang ho. Tumingin ho kayo sa monitor. Sabi ng nurse. Okay. Sabay lapit ni Mikael at nahilo. Ay! Sabay hawak ng isang nurse sa kanya. Sir, wag kayong unang mawawalan ng malay, please. Few hours later, nakatayo si Mikael sa tabi ni Luna habang hawak ang kamay nito. Pawis na pawis pa rin at nanginginig. Sabay na dumating ang nurse. Ma'am, fully dilated na po kayo. Ready na for pushing. Great. Bring it on. Wait. Ready ka na? This is the easiest part. Sabi nga nila, breathe and push. Hindi yan easy part. Pero habang sumisigaw si Mikael sa gilid, si Luna naman, seryosong sumusunod sa instructions. Kalmado, alert, at determinado. Hanggang sa tuluyan ang naging handa ang lahat. Push! Sigaw ng doktor. Ang sakit mo naman manabunot! Ano ba to? Sabi ni Mikael dahil nakahawak si Luna sa kanyang buhok. Sumigaw si Luna ng malakas at mas lalong humigpit ang pagkakasabunot niya kay Mikael. At ilang sandali pa, isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig. At si Mikael napaupo. Si Luna ngumiti. Hi, baby. Bulong ni Luna. Nagpahinga saglit ang babae. Si Mikael naman inaayos ang sarili. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na nahahawakan niya na ang anak nila ni Luna. Ang ganda ng anak natin. Parang ikaw. Sabi ni Mikael na nangingilid pa rin ang luha. Tama na yung drama. Kanina lang, akala ko ikaw yung mga anak. Nakakatrauma pala yun. Para sa'yo? Oo, kasi sinabunutan kita. Ilang linggo ang lumipas bago pwedeng makalabas si Luna. Tahimik ang gabi na makauwi silang dalawa sa mansyon. Pero hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng pagod, antok, tensyon na baka biglang umiyak ang bagong silang nilang anak.
Dahan-dahan nilang ipinasok ang baby sa nursery. Pareho silang natitigilan sa bawat galaw. Tumawa si Luna sa seryosong ekspresyon ni Mikael. Hayaan mo na siya matulog. Kapag umiiyak, bubuhatin lang. Umupo sila sa gilid ng sofa sa nursery. Pareho silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Tinititigan lang nila ang anak na mahimbing na natutulog. Mikael took Luna's hand gently. Mahal, we did it. No, Mikael, I did. Ikaw kinabahan ka lang. Okay, fine. And fair. Pero grabe ka, ang tapang mo, sobrang galing mo. I don't think I'll ever stop falling in love with you. Ulitin mo nga yan mamaya kapag puyat na tayo. Tumatawang saad ni Luna. Tumayo si Luna sa sofa at kinuha ang maliit na kumot. Maingat niyang inilapat yung sa ibabaw ng natutulog nilang anak. Marahang hinaplos ang pisngi nito. Bago bumalik sa tabi ni Mikael, tahimik ang gabi. Tahimik din silang dalawa. Pero sa katahimikang yon, dama ang bigat at ginhawa ng lahat ng pinagdaanan. Alam mo, minsan iniisip ko, siguro kaya ako ipinilit kay Kiluwa kasi akala nila, yun lang ang tanging daan. Hindi nila alam na may mas magandang kapalaran akong hinihintay. It's not your fault. Kasalanan ng mundo na hindi nila nakita kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka katapang, at kung gaano ka karapat dapat mahalin ng totoo. Napatingin si Luna sa kanya. Bahagyang napangiti. Pero ikaw nakita mo agad, di ba? Kahit pasimuno ako ng gulo at kahit sinapak pa kita. Yes, at doon ako na-in-love sa'yo. Sa suntok mong may puso. Hinawakan ni Mikael ang kamay niya. Luna, I promise you, I will never let go of your hand. Kahit kailan, kahit anong mangyari. Sa bawat laban kasama mo ako. Okay, promise me. Na kahit magulo ulit ang mundo, kahit mawala tayo sa ayos, pipiliin mo pa rin ako. I promise. Ikaw lang. Kayo ng anak natin. Kayo ang tahanan ko. Napatingin sila pareho sa anak nila. Tumayo si Mikael at lumapit sa crib. Marahang tinapik ang pisngi ng bata. She's gonna be strong like you. She's gonna be weird like you too. Saad nila sa isa't isa at sabay na tumawa. Pagkatapos ng munting tawanan, tahimik na muling umupo si Mikael sa tabi ni Luna. Inabot niya ang kamay nito at pinisil ng marahan. Saglit siyang hindi nagsalita. Parang may iniipon na lakas ng loob. Luna, I have something to say. Ano yan? Humugot ng malalim na hininga si Mikael bago tumingin ng diretso sa mata ng asawa niya. Alam kong hindi naging madali ang lahat, lalo na para sa'yo. Sa dami ng sakit, takot at pagkukunwaring kinailangan mong tiisin. Pero mula ngayon, you don't have to be alone. I'm not perfect, pero sa araw-araw pipiliin kong maging lalaking karapat-dapat para sa'yo at sa anak natin. I promise, Luna, kahit anong unusan dumating, hawak kita. Hawak ko kayong dalawa. Napangiti si Luna kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. And I promise to you, to Mikael, na kahit gaano katigas ang ulo ko at gaano ko pa gusto makipagsuntukan, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Lagi, sa bawat gising, sa bawat gabi, ikaw at ang anak natin. Ngumiti si Mikael at pinunasan ng luha sa pisngi ni Luna gamit ang hinlalaki. Kasama sa pangako natin to Kapag napagod ka, ako ang pahinga mo. At kapag ako naman ang nanghina, you don't have to worry about it. Ako ang tatayo para sa'yo. Naglapit ang kanilang noo sabay pumikit. Walang ibang salita, walang ibang kailangan. Ang katahimikan ay naging selyo ng pangako nila. Pangakong hindi mababali ng panahon, distansya o takot. Sa tabi ng natutulog nilang anak sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi, dalawa silang nanumpa ng tahimik, pero may matibay na pagmamahalan. Pangako sa isa't isa, sa bawat hakbang, sa bawat bukas, magkasama sila. Sa wakas, natapos ang kwento ni Luna at Mikael. Isang kwento nagsimula sa lihim, sa panganib, sa mga pangarap na muntik ng maagaw. Pero sa huli, ang pag-ibig nilang totoo at matapang ang siyang nanaig. Hindi sila perpekto. Marami silang pinagdaanan. Mga lihim, panganib, takot at trauma.
Pero pinili nilang lumaban. Pinili nilang magmahal. At ngayon, may bunga na ang pagmamahalang yon. Isang munting nilalang na magiging patunay ng lahat ng pinagdaanan nila. Hindi dito nagtatapos ang buhay nila, kundi dito nagsisimula ang bago. Mas mahirap, mas magulo at mas makalat, pero mas totoo at mas puno ng kasiyahan. At sa bawat pag-iyak ng kanilang anak sa kalagitnaan ng gabi, wala silang halong pagsisisi. Dahil sa dulo ng lahat, pinili nila ang isa't isa. At yon, para sa kanila, ang pinakamagandang desisyon ay ginawa nila sa buong buhay nilang magkasama. The End. Hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily updates channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels, and also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.